O, bibitinin ko muna kayo. Pasok, intro. Another day, Mami A. Bago nga ang sakuna ay magluluto muna tayo. Ito nga pala ang mga kaganapan nung anniversary namin ni Daddy J. Napagkasunduan nga namin na ang ulam namin ay menudo. Minarinate ko nga lang yung baboy sa toyo, kalamansi, at bawang. Nilagyan ko nga rin yan na isang paketeng paminta. Pagkatapos ay minekos-mekos ko lang ng ganyan. Kasarap. Habang minamarinate yung baboy, ay hinanda ko naman yung gagamitin para sa pagluluto ng pansit. Hindi ko nga alam kung bakit pinahirapan ko pa yung sarili kong magluto, pwede namang umorder na lang. Pero sabi kasi ni Daddy J, mas marami daw kapag kami ang magluluto. Di ibigay ang hilig ng walang ligalig. Binalikan ko nga yung sinalang kong menudo at ayan ay kumukulo na pala. Hinalo-halo ko nga lang yan na magpantayan lasa at nang lumambot lahat ng baboy. Pagkatapos nga ay nilagay ko na ang liver spread para mas maging malasa. Nilagyan ko na nga din pala yan ng bell pepper. Pagkatapos ay hahayaan lang natin siyang kumulo. After 10,145 minutes ay nilagay ko na yung patatas at carrot. Naalala ko bigla si Daddy J. Pag magpapalambot yan ng karne, ang lagi niya sinasabi papatigasan na daw niya. Di ba't palalambutan mo nga? Bakit mo patitigasin, Daddy J? Pagkatapos ko ngang palambutan yung menudo ay nagsalang naman ako ng pasta. Paborito din kasi ni Daddy J itong aking spaghetti. Habang kumukulo nga yan ay sinabay ko na rin ang pagpapalambot nitong chicken breast. Yan naman ang isasahog natin doon sa ating pansit. After ngang maluto ng pasta ay niluto ko naman itong sauce. Bali nagisa lang tayo dyan ng sibuyas at bawang. Tapos ay nilagay ko na yung giniling. Nagkakaiba-iba nga ang lasa ng spaghetti dahil sa iba't ibang paraan ng pagluluto ng sauce. Yung iba ay giniling na baka ang nilalagay. Pero dahil tumataas ang uric acid ni Daddy J ay giniling lang ang ginagamit ko. Tinimplahan ko na nga rin pala yung giniling ng asin at saka paminta. Tapos sinayaan ko lang kumulo ng 45 years para lumambot yung giniling. After nga niya, naisunod ko namang inilagay yung mga hotdog. Pinakulo ko lang yan ng 65 years tapos ay nilagay ko naman yung bell pepper. After nga niya, naisunod ko na yung ginadgad na carrots. Opo, ginadgad ko po yung carrots, hindi ko po ginayat. A few moments later. After nga nun ay nilagay ko na yung liver spread. Hinalo-halo ko lang yan hanggang sa matunaw tapos ay nilagay ko na yung spaghetti sauce. Nakulangan nga ako sa lasa ng paminta kaya naman dinagdagan ko pa. Pagkatapos nun ay nilagay ko na yung niluto nating pasta kanina. Hinalo-halo ko lang yan para ma-well combine yung pasta at sauce. Well combined? After ngang haluing mabuti ay luto na ang ating spaghetti. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating luto serye. Dahil nga magluluto pa tayo ng pansit. May spaghetti na, may pansit pa. Pag hindi pa humabay aming pagsasamay, ewan ko na lang. Una ko ngang ginawa ay ginisa itong gulay. Bali yung pinakuluan kong manok kanina ay sinangkotsa ko lang sa sibuyas at bawang. Tapos ay nilagay ko na ang carrots, bagu beans at bell pepper. Tapos ay tinimplahan ko lang yan ng oyster sauce. Ang gusto nga ni Daddy J ay half cook lang ang luto ng gulay. Kaya naman mabilisang gisa lang ulit ang ating gagawin. After ko nga yung halu-haluin ay nilagay ko naman itong repolyo. Kung makahalo naman tong si Mami A, kala mo naman totoong kusinera. 2 sandok pa nga ang ginagamit. After ko nga gisahin yung gulay ay sinunod ko naman yung pansit. Naggisa lang ako ulit ng sibuyas at bawang. Nakakapagod, ulit-ulit. Tapos ay nilagay ko na yung atay at balon-balon na ng manok. Tinimplahan ko nga lang yan ng asin tapos ay hinayaan kong kumulo hanggang sa lumambot. Nung malambot na yung atay ay sunod ko namang nilagay yung hipon. Tapos ay nilagay ko na yung pinagpakuluan ng manok kanina. Dinagdagan ko pa nga yan ng konting tubig tapos tinimplahan ko na ng toyo at oyster sauce. Medyo nakulangan pa nga ako sa tubig kaya dinagdagan ko. Tapos ay nilagyan ko siya ng paminta at hinintay na kumulo. After nun ay nilagay ko na itong kinchay. Tapos inilagay ko na itong sotanghon. Dati ay bihon ang ginagamit ko pag nagpapansit. Pero nung natry namin tong sotanghon ay mas nagustuhan nga ni Daddy J. Parehas lang naman sila ng paraan ng pagluluto ng bihon. Yun nga lang ipakiramdam ko parang mas matakaw to sa tubig. Kaya naman ilang beses din ako nagdagdag ng tubig dito hanggang sa makuha ko yung consistency na gusto ko. Consistency? Sa laki nga ng pinaglutuan ko, hindi ko na rin matansya yung tubig na ilalagay ko. Abay, kawa ba naman yung pinahiram sa akin ng nanay ko? Wala naman talaga kami bisita ni Daddy J. Gusto lang sana namin mabigyan kahit yung mga kapatid niya at yung nanay at tatay ko. Parang pasasalamat na din dahil umabot kami ng 10 years. Akalain mo yon 10 years na tayo. Sa sobrang tagal, naluto na yung pansit. O paano, yan na lang muna for today. Ito nga pala si Mami A. Follow for more. Bye!